Ang disiplina sa sarili ay ang kakayahan na kontrolin ang iyong mga pag-uugali, emosyon, at mga pagpapasya upang makamit ang iyong mga layunin at pangarap. Ang pagiging disiplinado ay isang mahalagang katangian na makakatulong sa iyo na maging mas matagumpay, mas masaya, at mas malusog sa iyong buhay. Kung katulad ka sa maraming Pilipino na hindi alam ang gagawin para maging disiplinado, ay panoorin itong ilang tips na ating tatalakayin. Narito ang ilan sa mga ito. Una, magtakda ng malinaw at makatotohanang mga layunin. Ang unang hakbang sa pagiging disiplinado ay ang malaman kung ano ang gusto mong makamit sa iyong buhay. Maaari mong gamitin ang SMART na pamamaraan upang magtakda ng mga layunin na tiyak, sukat, abot kaya, may kaugnayan, at may takdang oras. Halimbawa, kung gusto mong magbawas ng timbang, maaari mong sabihin, gusto kong mawala ang 10 kilo sa loob ng 3 buwan sa pamamagitan ng pagkain ng mas malusog at pag-ehersisyo ng regular. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng layunin ay magbibigay sa iyo ng isang direksyon at motibasyon upang sundin ang iyong plano. Pangalawa, gumawa ng action plan. Pagkatapos mong magtakda ng iyong mga layunin, kailangan mong gumawa ng isang detalyadong plano kung paano mo sila makakamit. Ang iyong plano ay dapat na maglaman ng mga hakbang, mga gawain, mga deadline, at mga sukat na magpapakita ng iyong progreso. Halimbawa, kung ang iyong layunin ay ang magbawas ng timbang, maaari mong sabihin, ang aking plano ay ang sumunod sa isang balanseng dieta na may limitadong kalorya at asukal, at mag-ehersisyo ng 30 minuto araw-araw. Susukatin ko ang aking timbang at BMI bawat linggo upang makita ang aking pagbabago. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng plano ay magbibigay sa iyo ng isang estratehiya at pananagutan upang tuparin ang iyong mga pangako. Pangatlo, alisin ang mga tukso. Kung gusto mo maging disiplinado ay kailangan lumayo sa mga bagay na nagbibigay distraction sa iyo. Ilayo ang sarili sa mga walang kwentang bagay na hindi naman makakatulong sa iyong sarili tulad ng bisyo, sobrang entertainment sa sarili, at iba pa ba. Kadalasan ang mga ito ang nagiging sanhi para mawala ang focus mo sa iyong goal. Pang-apat, magkaroon ng isang suporta na network. Ang pagiging disiplinado ay hindi nangangahulugan na kailangan mong gawin ito ng mag-isa. Maaari kang humingi ng tulong at suporta mula sa iyong pamilya, mga kaibigan, mga guro, o iba pang mga taong may parehong mga layunin o interes. Sila ay maaaring magbigay sa iyo ng payo, inspirasyon, feedback, o hikayat kapag nakakaramdam ka ng hirap o nabigo. Maaari ka ring sumali sa mga grupo o komunidad na may kaugnayan sa iyong mga layunin o interes. Halimbawa, kung ang iyong layunin ay ang magbawas ng timbang, maaari kang sumali sa isang online na forum o app na nagbibigay ng mga tip, recipe, workout routine, o success story tungkol sa pagpapayat. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng network ay magbibigay sa iyo ng isang pakiramdam ng pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan. Panglima, maglaan ng oras para sa sarili. Ang pagiging disiplinado ay hindi nangangahulugan na kailangan mong maging sobrang istrikto o mahigpit sa iyong sarili. Mahalaga rin na magkaroon ka ng oras para sa sarili mo upang magpahinga, mag-relax, at mag-enjoy. Ito ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang burnout, stress, o boredom na maaaring maging hadlang sa iyong disiplina sa sarili. Maaari mong gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, tulad ng pagbabasa, paglalaro, pagtugtog ng musika, pagguhit, o kahit ano paman. Ito ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang iyong kalusugan ng pangkaisipan at emosyonal, at magbigay sa iyo ng mas maraming enerhiya at sigla upang ipagpatuloy ang iyong mga layunin. Pang-anim, magbigay ng gantimpala sa sarili. Ang pagiging disiplinado ay hindi nangangahulugan na kailangan mong maghintay hanggang sa makamit mo ang iyong mga layunin bago ka magbigay ng gantimpala sa sarili mo. Maaari kang magbigay ng gantimpala sa sarili mo sa bawat maliit na tagumpay o milestone na naabot mo sa iyong paglalakbay. Ito ay makakatulong sa iyo na mapalakas ang iyong kumpiyansa, pagmamahal sa sarili, at kasiyahan. Ang iyong mga gantimpala ay dapat na may kaugnayan at proporsyonal sa iyong mga nagawa. Halimbawa, kung ang iyong layunin ay ang magbawas ng timbang, maaari mong gantimpalaan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbili ng isang bagong damit o aksesory kapag nawala ka ng 1 kilo. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng gantimpala ay magbibigay sa iyo ng isang incentive at motibasyon upang ipagpatuloy ang iyong mga pagsisikap.
Ang pagiging disiplinado ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya, determinasyon, at commitment. Hindi ito mangyayari ng madali o ng walang anumang hamon o sagabal. Ngunit kung susundin mo ang mga paraan na nabanggit ko, maaari mong mapabuti ang iyong disiplina sa sarili at makamit ang iyong mga layunin at pangarap. Kung may iba pang tip na hindi ko nabanggit ay maaaring ibahagi nyo sa ating comment section. Maraming salamat!